Ang panalangin intensyon sa misang ito ay para sa nakararanas ng karahasan at pang-aapi, mga biktima ng iba't ibang kalamidad. Diyos ng kapayapaan at pagkakaisa, idinadalangin namin ang lahat ng tao nagdurusa mula sa epekto ng digmaan. Baguhin ang puso at isipan sa lahat ng papatuloy ng karahasan at pang-aapi. Bigyan ng katarungan ang mga pinuno ng digmaan sa pagsusulong ng mga pagsisikap tungo sa kapayapaan sa daigdig. Naway hindi sila makompromiso sa pansariling interes at bulag at labis na kapangyarihan. Idinadalangin din namin ang mga biktima sa lahat ng mga kalamidad na gawa ng tao. Palakasin mo nawa sa pananampalataya ng lahat ng biktima dito sa gitna ng kanilang pagdurusa. Protektahan sila sa anumang karamdaman mula sa kalamidad ng tao. Ito. Naway maantig din ninyo ang mga puso ng mundo na patuloy na ipagdarasal ang mga taong ito at naway iabot din natin sa anumang tulong na magagawa natin upang muling buuin ang kanilang buhay at kabuhayan. Naway yakapin mo rin sa iyong kaharian ang mga biktimang nasawi at namatay. Amen. Amen. Inaanyayahan po namin ang lahat ng nagnanais ialay ang kanilang sinindihang kandila at intensyon na lumapit sa altar.
Magsiluhod para sa panalangin kay Jesus ang banal na salita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula ay naririyan na. Mula pa nung una, ikaw ang anak, kasama ng ngunit sa kaganapan ng panahon, ikaw na siyang naglalang ng tao ay naging tao ring totoo. Sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo at ni Maria, ikaw ay iniluwal bilang si Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal. Kalaunay mararanasan namin ang pag-ibig at pag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita, turuan kaming sumunod sa iyong kalooban upang ang paggiliw naming laan ay maging katotohanan. Hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan. Dumudulog kami sa panalangin at tayo'y nagkakatipan, kasama ng Ama at Espiritong Banal. Sa pag-ibig maging paglilingkod, tayo'y magkakapuklod, kapiling ng ating mga kapatid at kapwa, lalo na ng mga nangangailangan ng pagkalinga, sapagkat kung ano ang ginawa namin sa isa't isa, ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagbati ng kapayapaan at tuwa sa ating lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa Pandioceses na Dambana ni Jesus, ang banal na salita sa Christ the King Mission Seminary. Tayo po ngayon ay nasa kailimang araw ng Misa de Gallo. Pamumunuan ang ating pagdiriwang ni Reverendo Padre Jerry Del Pinado, SVD. Magsisimula na po ang ating misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapagligtas at tagapag-anyaya
mga makasalanay nagsisisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Hesukristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami hindi makababayad ng lubusan, kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos, para sa aming kabutihan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sino tututulang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumapit sa Diyos, silang lumapit sa Diyos ni Jacob. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Halina, susi ni David, binuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mabuting balita ng ating Panginoon Papuri- ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka. Ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, ang wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon.
Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Bibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." Paano mangyayari ito gayong ako'y dalaga? Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao. Sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." At sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Hindi ako nagkakamali na lahat tayo dito, hindi na mabilang ang maraming beses na dinasal natin ang Hail Mary, o sa Tagalog, Aba Ginoong Maria. Kung mahilig kayong magrosaryo, minsan sa isang araw, 53 times, okay? 53 times na dinadasal yung Hail Mary. O i-multiply mo na yung 53 times ng 7 days. O kaya yung 53 times ng 365 days. O di naman kaya, batay sa inyong edad, ay i-multiply din nyo yung beses na dinasal ninyo yung Aba Ginoong Maria. Hindi na po natin mabibilang. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang pinagpala ka sa babaeng lahat, at pinagpala rin ang iyong anak na si Jesus. Mga kapatid, ang unang bahagi ng Hail Mary ay hango sa pagbati ng Anghel Gabriel kay Maria na naiulat sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito. 5 araw ng simbang gabi. Ano bang sabi ng Anghel Gabriel kay Maria? "Maria, kalugod-lugod ka. You are the favored one." O pwede natin isalin, pinagpala. Maraming pagpapala ang binigay sa iyo ng Diyos. O di naman kaya, yung usual na kinaugalian natin, napupuno ka ng grasya. Maria, napupuno ka ng grasya. Ano bang ibig tukuyin nito? Napupuno ka ng grasya. Ibig sabihin ba, si Maria lamang ang napupuno ng grasya? Tama po yun. Siya lamang ang nilalang sa buong kansang katauhan, mga nauna sa atin at yung mga darating pa, siya lamang ang nilalang
na napupuno ng grasya. So ang tanong, bakit siya napupuno ng grasya? Yung kasunod noon, ang Diyos ay sumasa iyo. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Kung sumasa iyo ang Panginoon, talagang napupuno ka ng grasya. Kay Maria, hindi lamang spiritual, kundi physical. Kasi siya ang nagdalang tao sa anak ng Diyos. Pwede rin nating sabihin na yung napupuno ng grasya ay si Maria. So nabanggit ko na kanina, mga kapatid, sumasa kanya ang Panginoon. Kaya nga sinabi ng isang makata na si William Wordsworth, ano ang kanyang sinabi? Na si Maria lamang ang nilalang sa buong katauhan na pinagpala ng Diyos, o yung ating pinagdiwang nung December 8 ay yung Immaculate Conception. Sumula pa sa kanyang pagkabata ay hindi na siya nabahiran ng kasalanang mana. Tayo, bawat isa sa atin, ay nabahiran ng kasalanang mana. Si Maria, hindi nabahiran ng kasalanang mana. So mga kapatid, napupuno ng grasya. Ano bang ibig sabihin din nito? Kahit si Maria ay napupuno ng grasya, hindi siya naligtas sa disgrasya o mga nakaambang na disgrasya sa kanyang buhay. Hindi din siya nakaligtas doon. Kung napanood nyo sa Netflix yung pelikula, simple lamang ang kanyang title, Mary. Okay? Mary o si Maria. Sa sinang ito, masasabi natin hindi talaga in detail, hindi pinapakita doon kung anong nangyari sa buhay ni Maria. Pero ito ay based on a true story. Ano ba ang nangyari kay Maria? Bakit nasabi ko na hindi siya naligtas sa mga darating na disgrasya sa kanyang buhay? Unang-una, hindi maganda ang kanyang reputasyon sa kanyang mga kababayan. Bakit hindi naging maganda ang reputasyon niya? Dahil siya'y nagdalang tao sa pagkadalaga. Okay? Siya'y nagdalang tao sa pagkadalaga. Kung baga, ewan ko, kung uso pa rin sa amin noon, naalaala ko, nung bata ako, si Marie ay, pag ang dalaga, excuse me sa mga female dito, pag nagdalang tao ang dalaga, chismis ka agad yan. Okay? Kakalat yan sa buong bayan o sa buong village na si ganito ay nagdadalang tao, may boyfriend, pero hindi naman sila kasal. Okay? Ang tawag nila doon noon, kahit na hindi sinasabi ng malakas, ay disgrasyada. Okay? Isang dalaga na nagdalang tao sa labas ng letihimong kasal. So yung disgrasyada, doon din galing yung word na grasya, hindi po ba? Nagkaroon lang tinatawag natin na disgrace. Sa bagay, ngayong mga panahong ito, medyo namumulat na ang mga tao at hindi na ganong kababa ang pagtingin ng mga tao sa mga babae na nangyayari sa kanilang buhay yung ganon. So ito yung una, nasira ang kanyang reputasyon. Pangalawa, siya rin ay pinalayas
sa templo na kanyang pinagsisilbihan. Nung narinig na siya ay nagdadalang tao, pinalaya siya sa templo. Pangatlo, siya rin ay kasama ni Jose at saka si Jesus ay hinabol ni Haring Herodes para patayin si Jesus. Dahil nga si Haring Herodes, narinig din niya na merong isang hari na ipapanganak at siya ay nagselos. Kailangan mawala ang haring ito sa kanyang paningin. So mga kapatid, paano tayo? Katulad ng tanong ko kanina, napupuno ba tayo talaga ng grasya? Nasabi ko, hindi. Si Maria lamang napupuno ng grasya. Pero, hindi man tayo napupuno ng grasya, tayo naman ay hindi nagkukulang sa grasya. We might not be full of grace, but we are not short of grace. Bakit nasabi ko ito? Sinabi ni San Pablo sa kanyang mga sulat, pangalawang sulat sa mga taga-Korinto, ang sabi niya, sapat ang grasya na ibinibigay ko sa inyo, sabi ng Panginoon, dahil ako ay nananahanahan sa inyo. So sapat ang grasya na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Ngayong Pasko, pagdiriwang ng Pasko, muli nating isaisip na tayo lahat ay nabubuhay sa grasya ng Panginoon. Ito ang ating panalangin na sana tayo maging luklukan ng grasya ng Diyos. Hindi lamang luklukan, kundi bukal din at taga-bahagi ng grasya ng Diyos sa ating kapwa. Amen. Humiling tayo sa Diyos ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng Kanyang anak na siyang ating tunay na kalayaan. Manalangin tayo, O Diyos, halina't kami palayain. O Diyos, halina't kami palayain. Manatili nawang tapat kami sa iyong simbahan, sa mismong binigay sa amin ng iyong anak, upang kami magpapatotoo ay tunay na maging mapagpalaya. Manalangin tayo. O O Diyos, halina't kami palayain. Palayain nawa ang mga naglilingkod bayan, ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Gawin mong mga kasangkapan kami na mga iyong natitipon ngayon ng iyong pagpapalaya sa mundong nababalot ng kadiliman at paghihirap. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Makaranas nawa ang tunay na paghinga ang mga kapatid naming yumao sa piling mo. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Sa ilang saglit na katahimikan, ating ipanalangin at iba pa nating pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Diyos, naming Ama, halina't kami ay palayain. Makita nawa namin ang iyong anak bilang tanging daan tungo sa iyong paghahari. Niling namin ito
sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Lord God of all creation, through your goodness we have this bread to offer, which earth has given, human hands have made, will become the bread. Lord God of all creation, through your goodness we have this wine to offer, fruit of the vine, work of human hands, will become. Receive this sacrifice. Manalangin kayo mga kapatid, ng paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon nitong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Manaming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinampalatayanang dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayon, pinaghahandaan namin maligayang araw ng kanyang pagsilang. Kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot sa kanyang maalagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan na ibubuhos para sa inyo sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't nialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal na naging kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang sambayanan ng Diyos, tawagin natin siya sa pamamagitan ng dasal na tinuro sa atin ng ating Panginoon.
Niling namin, Panginoon, na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Maghangad tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ang ating Panginoong Jesucristo, siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tatanggap sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo't hingin ang biyaya ng Diyos. Patatagin nawa niya kayong lahat sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa at pakilusin sa pag-ibig na puspos nagsigla ngayon at magpakailanman. Amen. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayong lahat ng mapayapa. Maraming salamat sa inyong pagdalo sa misang ito. Salamat sa Diyos.